Napatigil sa akmang pagpasok sa kanyang opisina si Taj, nang mapansing iba ang nakaupo sa pwesto ni Tori. "Where's Miss Herrera?" Kunot ang noong antag niya kay Jane, ang secretary ni Oxygen, na siyang manager ng accounting department ng Sebastian Plantation. Mula sa ginagawa, ay nagangat ng paningin si Jane. Tumawag daw po siya kay Sir Oxy kagabi, sir. Masama raw po ang pakiramdam, kaya ako na muna ang pansamantalang pinapunta ni Sir dito. Mas lalong lumalim ang gatla sa noo ni Taj. Bakit hindi siya nagsabi sa akin? Mainit ang ulo na tanong niya. Napakamot sa ulo si Jane. Hindi ko po alam, sir, pero ang alam ko po, nag-send daw po siya ng email sa inyo, sabi ni Sir Oxy. Hindi na nagsalita si Taj. Tumuloy na siya sa kanyang opisina, at nang makaupo ay kaagad niyang binuksan ang kanyang email. Sandali siyang nag-scroll para hanapin ang email ni Tori, at nang makita iyon ay kaagad niyang binuksan. Napabuga na lamang ng hangin si Taj. Pinindot niya ang intercom sa kanyang tabi, para magtanong kay Jane tungkol sa papeles na hawak ni Tori. "Nai-fax na ba ni Miss Herrera ang mga papeles na kailangan ko?" Wala pa hong pumapasok na fax galing sa kanya, sir." Napahilot si Taj sa kanyang noo. Kailangan niya ang mga iyon, dahil may meeting siya mamaya kay Mr. Sandoval, may-ari ng malaking hotel sa Boracay. They both decided to meet halfway, kaya kailangang dala niya iyon mamaya pagpunta niya sa Iloilo. "Okay, let me know kapag na-i-fax na niya," bilin ni Taj, bago itinuon ang atensyon sa tambak na mga papeles na nasa ibabaw ng kanyang mesa. "Okay, sir." Pasado 10:00 na nang muling maalala ni Taj ang mga papeles na kailangan niya. 3:00 ng hapon ang meeting niya kay Mr. Sandoval. "Nasaan na ang mga papeles na kailangan ko?" tanong ni Taj kay Jane. "Wala pa rin po, sir, Sinubukan ko pong tawagan si Miss Herrera, pero hindi po niya sinasagot ang mga tawag ko." Nagsalubong ang mga kilay ni Taj. Saglit siyang napaisip. Simula nang magtrabaho si Tori sa kanya, ay hindi ito nagpabihis sa trabaho. Isang bagay na ikinagulat niya, kaya nakapagtatakang hindi nito na-i-fax ang mga kailangan niya, gayong kabilin bill-inan niya iyon sa babae kahapon ng umaga. Nag-send siya ng message dito na tapusin ito ang mga kailangan niya, dahil dadalhin niya sa Iloilo. Sumandal si Taj sa kanyang swivel chair, habang nilalaro sa mga daliri ang hawak na ball pen. Hindi niya alam, pero kinakabahan siya. At nang hindi na makatiis, ay bigla siyang tumayo at humakbang palabas ng kanyang opisina. "Cancel all my appointments for today, Jane," aniya sa babaeng napatanggol na lamang nang marinig ang sinabi niya. Mabilis ang mga hakbang na naglakad siya patungo sa elevator. Mabuti na lang at naayos na iyon, dahil hassle kung maghahagdan pa. Nang makababa ay tuloy-tuloy siyang naglakad patungo sa parking lot. Nagpasya siyang gamitin na lamang ang kanyang motorbike, para mas mabilis siyang makakarating sa ancestral house ng mga Herrera. Mabilis na pinatakbo ni Taj ang dala niyang motorbike, at nang makarating sa bahay ng mga Herrera, ay kaagad siyang bumaba. Ang alam niya ay hindi pa nakakabalik si Tia Belen galing sa Nueva Valencia, kaya mag-isa lang si Tori sa bahay. Bumaba si Taj at nagmamadaling naglakad palapit sa bahay. Kumatok siya sa pinto, pero walang nagbubukas. Nakailang katok na siya, at nang wala pa rin, ay nagpasya siyang tingnan ang ilalim ng malaking paso, kung saan palaging nilalagay ni Uncle Anson ang spare key ng bahay. Sana lang ay naroon pa rin ang susi. Nakahinga ng maluwag si Taj, nang makita ang susi. Mabilis niya yung kinuha at isinuot sa seradura. Pinahit niya ang pinto at kaagad na pumasok. "Tori," tawag niya sa babae, habang umiikot ang mga mata sa paligid. "Tori, are you there?" Ulit niya nang wala pa ring makuhang tugon. Pumunta si Taj sa kusina, at nang hindi niya nakita kahit ang kapiraso ng anino ni Tori doon, ay mabilis siya umakyat sa hagdanan. Pagkarating sa itaas, ay dumiretso siya sa kwarto ni Tori. Nang subukan niyang ipihit ang seradura, ay nakahinga siya ng maluwag, nang mapagtanto niyang hindi iyon nakalock. Labos-labos na ang kabang nararamdaman niya, kaya kaagad niyang itinulak ang pinto. "Oh, shit," bulalas ni Taj, nang makitang nasa sahig si Tori at tila walang malay. Inilang hakbang lamang niya ang kanilang pagitan,
at nang makalapit sa babae ay kaagad niya itong binuhat. What the? Aniya pa, nang mapaso siya ng balat ni Tori na inaapoy ng init. Dinala ni Taj si Tori sa kama nito, at maayos na hinaga. Sa kanya kinuha ang cellphone niyang nasa loob ng kanyang bulsa. Mabilis niyang hinanap ang number ng kaibigang si Khalil. Pick up your phone, usual ni Taj habang walang tigil ang kapaparon at par ito. Panay din ang sulyap niya kay Tori, na nanginginig ang katawan, kaya nilapitan niya ito at kinumutan. Taj, what's up? Nakahinga ng maluwag si Taj, nang marinig niya ang tinig ni Khalil mula sa kabilang linya. Nasa hospital ka ba? Tanong niya. Mamaya pa ang duty ko. Bakit? I need you here, aniya sa kaibigan, habang kinakapa ang noo ni Tori. Inaapoy ng lagnat si Tori, hurry. Dugtong niya bago walang palem na pinutol ang tawag. Habang hinihintay ang pagdating ni Khalil, ay bumaba si Taj para kumuha ng maliit na palanggana. Pupunasan niya si Tori, habang wala pa ang kaibigang doktor. Nang makabalik sa silid ni Tori, ay maingat niyang pinunasan ang mukha ng dating asawa. Hinawi niya ang buhok na nakatikip sa noo nito para lang matigilan. Wala sa loob na hinaplos niya ang bakas na naiwan ng aksidenteng kinasangkutan nito, ilang buwan na ang nakakaraan. How can you be so silly? Pabulong na sabi ni Taj, bago niya pinunasan ang noo nito. Sunod niyang pinunasan ang leeg at braso ni Tori. Saglit siyang tumayo, para kumuha ng damit na ipapalit niya sa damit ng dating asawa na basa ng pawis. Nang makakuha ng ternong pajamas, at underwear para sa babae, ay mabilis siyang bumalik sa tabi nito. Nakita at nahawakan na niya ang lahat ng parte ng katawan nito, kaya wala itong itinago na hindi nadaanan ng mga mata at kamay niya. Inalis niya ang kumot na nakabalot sa katawan ni Tori, bago niya maingat na hinubad ang suot nitong damit. Umiwas siya ng tingin sa dibdib ng dating asawa, at mabilis iyong tinakpan ng kumot, sa kanya kinuha ang maliit na towel sa palanggana. Pinigan niya iyon bago maingat na ipinunas sa tiyan ng babae. Napatigil siya, nang damako ang kamay niya sa bandang pusod nito, at napatitig sa ilang mahabang hiwa sa bahaging iyon ng katawan ng dating asawa. Tumiim ang anyo ni Taj. Muling pumasok sa isip niya ang sinabi ni Oxygen sa kanya, pagkatapos makuha ni Sid Rodriguez si Tori sa San Lorenzo Medical Center noon. Ayon sa kaibigan niya, ay nakapasok daw si Tori sa Clay's Garden na labos niyang ipinagtaka. Tanging pamilya at ilang malalapit na kaibigan lang ang imbitado, kaya paanong nakapasok si Tori? Maliban na lang kung kumuyam ang mga palad ni Taj. Mukhang may kailangan silang pag-usapan ni Kara. How is she? Kaagad na tanong ni Taj kay Khalil, nang bumukas ang pinto ng silid ni Tori, at mula roon ay lumabas ang kaibigang doktor. Pinalabas siya ni Khalil kanina, nang makarating ito. Gusto niya sanang tumutol, pero wala siyang nagawa nang ipagtulakan siya nito palabas. Wala naman daw siyang maitutulong dito, at magligalig lang daw siya habang sinusuri nito si Tori. She needs a rest, tipid na sagot ni Khalil, habang abala sa pagsusulat sa dala nitong maliit na notepad. And when I say rest, patuloy ni Khalil, I mean to say, complete rest, Taj. Hindi 1 o 2 araw lang. Kailangan niya ng at least 1 linggo, o mahigit pa na pahinga. Kumunot ang noo ni Taj. Because, aniyang bakas sa mukha ang pinaghalong pag-aalala at pagkairita. He needs Tori in his office. Over fatigue, and she's mentally and physically drained, man, ani ni Khalil, bago inabot kay Taj ang hawak na papel, kung saan nakasulat ang mga gamot na kailangan ni Tori. Hindi pa fully recovered ang katawan niya mula sa aksidenteng kinasangkutan niya months ago, plus the endless issues, tapos nagtatrabaho pa sa iyo, while preparing for her comeback concert, that's too much for her body to handle. Sandaling hindi nakakibo si Taj. Ibinulsa niya ang hawak na papel, at wala sa loob na hinilot ang kanyang batok. But she'll be alright? Yes, antag niya kay Khalil, pagkaraan ng ilang saglit. But of course, sagot ni Khalil, paano? Tutuloy na ako. Iyang mga gamot, ipabili mo na kaagad. And hey, cold water can help reduce the body temperature, so keep doing it, hanggang sa tuluyang bumaba ang lagnat niya.
Bilin ni Khalil, habang magkasunod silang bumababa ng hagdanan. Okay, sagot ni Taj. Kanina pa nakatitig si Taj sa natutulog pa ring si Tori. Nawala na ang panginginig ng katawan nito, pero mataas pa rin ang lagnat. Nakapagluto na rin siya ng sopas, para may makain ang babae mamaya bago ito uminom ng gamot. Bumuga siya ng hangin, at nangalumbaba sa tokador ni Tori. Nanatiling nakatutok ang mga mata niya rito, habang tila sirang plaka na umi-echo sa pandinig niya, ang sinabi ni Khalil bago ito tuluyang umalis. Man, hindi naman sa nakikialam ako, pero kung wala kang malinaw na plano para sa kanya, let her go. Walang mabuting ay dudulot ang paghihiganti. It's all in the past, Taj. At pareho na kayong may magkaibang landas na tinatahak. Set her free before it's too late. As usual ni Taj, kasabay ng pagkayem ng mga palad. He's been waiting for this moment to come. Iyong siya naman ang magsiset ng laro nila ni Tori. Pero bakit ganoon? Bakit hindi niya pa rin ito kayang tiisin? Bakit apektado pa rin kapag nakikita niya ito? Bakit sa kabila ng mga taong lumipas, dama pa rin niya sa kanyang puso ang pagnanais na may akap, at mahalikan ang babae? Dang! Napaigtad si Taj, nang makarinig siya ng tunog mula sa bag ni Tori. Ayaw sana niyang pakialaman ang gamit ng babae, pero mukhang walang balak na tumigil ang kung sino mang tumatawag sa cellphone ng dati niyang asawa. Dumukwang si Taj para abutin ang bag. Binuksan niya iyon, at kinuha sa loob ang cellphone ni Tori. 1G. Iyon ang pangalang nakasulat sa screen ng hawak niyang cellphone. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Taj. Sino kaya ito? Out of curiosity, pinindot niya ang answer button para sagutin ang tawag. Mommy, Mommy. Natigilan si Taj, nang marinig niya ang malit na boses na iyon mula sa kabilang linya. Kumabog ng malakas ang dibdib niya, lalo na nang marinig niya ang mahinang tawa ng bata. Mommy, I miss you, patuloy na turan ng bata. Uncle Wonji was calling you last night, but you're not answering. Were you busy again? Hindi alam ni Taj, kung saan nanggaling ang kirot na biglang simepa sa puso niya, nang mahimigan niya ang bahagyang tampo sa boses ng bata. Hey, Mama, antag ng bata nang walang makuhang sagot. Are you still there? Isang mahinang tikhim ang pinakawalan ni Taj, bago niya ibinuka ang kanyang bibig para magsalita. Hi, nawala ng iba pang sasabihin na bati niya. Sandaling natahimik ang kabilang linya. Else this my mom's phone. Who are you? Mahinang natawa si Taj, nang marinig ang magkasunod na tanong ng bata. Seems like Tori is doing a great job being a mother, huh? My name is Taj, your mom's friend. Oh, hello there. My name is Haji. Hi, Haji, bati uli niya sa bata. Your mom is sick and... Oh, my, she's sick, are you the one taking care of her? Bakas ang pag-aalala sa tinig na tanong ng bata. Mas lalong lumuwag ang pagkakangiti si Taj. Napakadaldal na bata, at tuwid na ring magsalita. Yeah, I'm taking care of her, tugon niya, bago sinulyapan si Tori na natutulog pa rin. Bahagya siyang yumuko, at kinapa ang noo nito. Nakahinga siya ng maluwag, nang maramdamang niyang medyo bumaba na ang lagnat nito. So don't worry, your mom is going to be just fine, young man, dugtong niya. Thank you so much, Mister. Is that your mom already? Natigilan si Taj, nang marinig ang boses na iyon ng isang lalaki mula sa kabilang linya. Oh, hey, Uncle Wonji, there's a guy on the phone. He said, Mom is sick and he's taking care of her. And his name is Mr. Taj. Walang narinig na tugon si Taj mula sa lalaking kausap ni Haji. Maya-maya pa ay narinig na niya ang boses nito. Hello, this is Wonji. How is my girlfriend? Is she okay? So, he guessed it right then. This is bullshit, Tori. Madilim ang anyong sabi ni Sid, na napigil ang hampasin ang kaharap na mesa. Kasalukuyan silang nasa conference room ng Crystal Music, at pinag-uusapan kung ano ang dapat na gawin, para sa nalalapit na world tour ni Tori. Matalim naman ang mga matang tiningnan ni Winona si Tori, bago niya sinulyapan ang kapatid na si Sid, na siyang president ng Crystal Music, na under ng Rodriguez Group of Companies.
I'm so sorry, Sid. Hindi naman nagpatinag sa nakikitang galit ng mga kasama niya sa loob ng conference room na Tori, but my decision is final. I only have two options: reschedule the world tour, or I'll cancel it then. You are not in the position to bargain, Tori Herrera. Medyo mataas na ang boses na sabi ni Winona. Nagkibit ng balikat si Tori. Hindi na bago sa kanya ang hindi magandang pagtrato ng ate ni Sid sa kanya. Noon pa man, ay ipinakita ng babae sa kanya, na hindi siya nito gusto para sa kapatid nito, na hindi naman niya binibigyang pansin, dahil wala naman silang relasyon ni Sid. It doesn't bother her, kahit walang sandali na hindi siya minamata ni Winona, tuwing mayroon itong pagkakataon noon. Hindi lang talaga siya nito madespatcha, dahil bukod sa natatakot itong magalit si Sid, ay alam nitong magiging malaking kawalan siya sa Crystal Music. I don't bargain, ate. Mrs. De Asas, pagtaman ni Winona kay Tori. Napatango naman si Tori. Alright, Mrs. De Asas, sang-ayon niya. Wala siyang oras na makipagplastikan sa babae, kahit kapatid pa ito ni Sid. Natataranta namang sumabad sa usapan si Amber. Mrs. De Asas, namumutlang sabi ng baklang manager. Babalik na lang kami ni Tori. Mag-uusap muna kaming dalawa, baka nabibigla lang siya. Kamamatay lang kasi nang. No, I'm deadly serious, Amber, sabad ni Tori. Pagkatapos niyang tapuna ng saglit na sulyap si Sid. And I need to settle this before I go back to San Lorenzo tomorrow. Naninangkit ang matang, hindi inalis ni Sid ang kanyang paningin kay Tori. Why? Tanong niya sa babae. It's something personal, Sid. Walang buhay na tumawa ng mahina si Sid. Personal, ha? Yeah, sagot ni Tori. And no one's going to fix it for me. I have to do this, once and for all. Involved ba dito si Taj Sebastian? Tanong ni Winona, na mas lalo pang nadagdagan ang bangis sa tinig, nang banggitin ang pangalan ng lalaki. Nagkibit ng balikat si Tori. Like I've said, nakatingin sa labas ng salaming bintana na turan ni Tori, it's something personal. Saglit na umiral sa paligid ang katahimikan, bago muling nagsalita si Sid. Alright, let's reschedule your world tour. Kaagad na lumiwanag ang anyo ni Tori, samantalang si Amber naman, ay nakahinga ng maluwag. Kabaliktaran naman ang naging reaksyon ni Winona, pero dahil nagbitaw na ng salita si Sid ay wala na siyang nagawa. Really? Tuwang antag ni Tori kay Sid. Tumanggo si Sid, bago nito binalingan ng secretary nitong nakaupo sa tabi nito. Mag-arrange ka ng press conference bukas ng umaga, utos ni Sid sa secretary. Yes, boss. Sagot ng secretary. Excuse me, I'll go ahead, padabog na turan ni Winona, sabay tayo mula sa kinauupuan bago nagmarcha palabas ng conference room. Thank you, turan ni Tori kay Sid, na napabuntong hininga na lang bilang tugon. May malaking problema siyang hinaharap ngayon, kaya ayaw na niyang dagdagan. He can't lose Tori again. Now that she's finally back, nagkaroon siya ng pag-asa na makabawi. Malaking pera ang mawawala sa Crystal Music, kapag nawala ulit ito, at alam niyang maraming handang sumalo sa babae. Hindi niya pwedeng hayaang mangyari, na iba ang makinabang dito. Siya ang naghirap kay Tori noon, at marami na siyang itinaya, para lang maabot ng babae ang estado nito sa industriya. Man, have you heard the news? Tanong ni Oxygen kay Taj, na napatigil naman sa akmang pagkagat sa hawak na nilagang saging. Laking probinsya si Taj, kaya hindi na nakapagtatakang, sanay siyang kumain ng ganoong pagkain. Napatingin siya kay Oxygen, maging si London, na naroon din sa bahay ng mag-asawa. Sa kasalukuyan, ay naroon sila sa terrace ng bahay ng mga ito. Linggo ng hapon kaya libre silang lahat. Ano na namang chismis ang dala mo? Tanong ni London na nakakunot ang noo. Bago ka dumaldal dyan, sabad naman ni Lori sa usapan, kumain ka na muna. Nakairap na dugtong niya, sa halip na sundin ang sinabi ni Lori, ay dumiretso si Oxygen sa malaking TV na nakadikit sa pader. Kinuha niya ang remote na nasa isang tabi, at pinindot ang pulang button. Nang bumukas ang TV, ay kaagad na bumungad sa kanila ang mukha ni Tori. Nasa Manila pala si Tori. Takang tanong ni London, na wala namang pinatutungkulan sa mga kasama.
Akala ko ba'y nagpapahinga siya? Walang sumagot sa tanong ni Landon, dahil lahat sila ay nakatutok na ang mga mata sa screen ng TV. Cancelled ang world tour niya. Ani ni Lori, pagkatapos basahin ang nakasulat sa screen. To all my fans out there, ani ni Tori, na ang mga mata ay nakatutok sa kaharap na camera. I'm so sorry for the sudden delay of my world tour. Babalik ako pagkatapos ng 2 buwan. May mga bagay lang na kailangan kong ayusin, kaya sana ay maunawaan nyo. Marami pang sinabi si Tori, na sinundan din ng ilan pang katanungan, mula sa mga reporter na naroon sa press conference. Ang panghuling tanong ay tila hindi inaasahan ng mga staff ng Crystal Music, maging ni Sid, na nakaupo sa tabi ni Tori. Pero mas higit na hindi inaasahan ng lahat lalo na ni Taj, at ng mga kaibigan niya ay ang naging sagot ni Tori. Last question, Tori? Ani ng babaeng reporter kay Tori, na kaagad namang tumingin dito, na itanong na namin sa iyo 5 years ago, pero hindi mo sinagot kaya itatanong ko ulit. Ngumiti si Tori ng matamis, bago nagsalita. What is it? What's the real score between you and Everett Lozeres? Dirsang tanong ng babae. At ngayong tapos na ang usaping annulment, sa pagitan ninyo ng bilyonaryong si Taj Sebastian, may inaasahan ba kaming kasalan sa inyo ni Evie? Natigilan si Taj sa tanong na iyon ng reporter kay Tori. Wala sa loob na binitawan niya ang hawak na saging. Habang ang mga mata ay tutok na tutok sa kaharap TV, ganoon din sina Oxygen at Lori maging si Landon. Nabura ang ngiti sa mga labi ni Tori nang marinig ang tanong. Sumulyap pa muna ito kay Sid bago nagsalita. This isn't the right time for this botye, simula ni Tori, bago diretsong tumingin sa gawin ng reporter na nagtanong. Halos mamuti naman ang mga daliri ni Taj, dahil sa higpit ng pagkakakuyom ng mga palad niya, habang hinihintay ang sunod na sasabihin ni Tori. Isang bagay na hindi nakaligtas sa paningin ng mga kasama niya. Think it's time for me to clear this up, patuloy ni Tori sa seryosong tinig. I'm sorry if I have to burst the bubble for you, guys, but there is no US between me and Evie. There was no US, and there will never be an US. And I hope I already made myself clear. Ani ni Tori, na idinin pa ang salitang US. Umiral sa paligid ang katahimikan, nang marinig ng lahat ang sinabi ni Tori. Nakatunganga ang mga reporter, dahil hindi marahil inaasahan ang pasabog ng popstar. Si Sid naman ay napahawak na lamang sa kanyang batok, habang nakatingin sa blankong mukhang ni Tori. How about you and Sid? Hirit ng isa pa, hindi ba't may anak kayo? Kitang-kita ni Taj ang biglaang pagbabago ng anyo ni Tori. Ni hindi yun pinagkaabalahang itago ng babae sa camera. Mula sa blankong anyo, ay naging mabangis ang itsura nito. Naningkit rin ang mga mata nito, at tumikom ang bibig. Nawala ang tipid ng ngiti sa mga labi, at napalitan ng nagliyab na tingin ang kislap sa mga mata. What we have is purely business, walang kenja-tingiting ani ni Tori, pagkaraan ng ilang saglit. And leave my son alone. Dugtong ng babae sa mabangis na tinig, bago tumayo. So, may anak nga kayo. Tiningnan ni Tori ng diretso sa mga mata ang reporter na nagtanong. I said, leave my son alone. May diin sa tinig na ani ni Tori, at humanda na sa pag-alis. You heard her? Loud and clearly, right? Medyo natatarantang sabad ni Ember bago tumayo. Now, if you'll excuse US, aniya bago nagmamadaling sumunod kay Tori. Naiwan ang mga reporter na natitigilan pa rin. Come to think of it, mahina ang tinig na usual ng isa, habang nag-iisip. Tori never confirmed, na may relasyon nga sila ni Sid Rodriguez kahit dati pa. Nag-assume lang ang lahat, dahil nga madalas silang magkasama, bukod pa sa kapansin-pansin naman talaga ang agency yung ibinibigay ni Sid kay Tori. Tumanggo ang isa bilang pagsang-ayon, tama ka. Kung hindi lang umamin si Sid noon na nabuntis niya si Tori. So, does it mean na ginamit lang ni Tori si Sid, dahil kailangan niya ang tulong nito para magtagumpay? At si Evie, may kinalaman kaya ang dati niyang asawa na si Taj Sebastian, sa biglaang pag-amin ni Tori tungkol sa totoong status nila ni Everett? Samantala, pareho namang nakatulala sina Oxygen at Lori,
matapos nilang marinig ang sinabi ni Tori. At lahat sila ay nakatitig pa rin sila sa screen ng TV, kahit tapos na ang press conference. Walang sila. Nagugulahang tanong ni Oxygen, na tila kinakausap ang sarili. Hindi naging sila. Sabay na napatingin sa gawin ni Taj ang lahat, pagkaraan ng ilang saglit. Wala bang binanggit si Tori sa iyo? Tanong ni London kay Taj, na nakatikom lang ang bibig. Mukhang may mga bagay tayong hindi alam, na si Tori lang ang makakasagot, sabi naman ni Lori na sinundan ng buntong hininga. Hayaan nyo na muna si Tori. Magsasalita yun kapag handa na siya. Let her rest for now because she has been through a lot lately. Turan naman ni London, sabay tapik sa balikat ng tahimik pa rin na si Taj. May hindi ba siya alam? Pagkagaling ni Tori sa press conference, ay tumuloy siya sa suking flower shop, para bumili ng bulaklak. Kagaya ng kanyang inaasahan, ay nakahanda na ang mga bulaklak na maayos, na naka-arrange sa yantok na basket. Pinaghalong matingkad na kulay pula, at puti ang mga iyon, na siyang madalas niyang bilhin simula pa noong umuwi siya sa Pilipinas. Magandang araw, Miss Herrera, may magiliw na ngiti sa mga lobby. Nabati ng may-ari ng flower shop kay Tori nang pumasok siya sa loob. Kasalukuyang nag-aayos ng mga bulaklak ang babaeng marahil ay nasa 40 mahigit na ang edad. Kaagad nitong itinigil ang ginagawa, nang tumunog ang wind chime, at nang malanganan si Tori ay mabilis siya nitong sinalubong. Magandang araw din ho sa inyo, Mrs. Torres, tipid ang ngiti sa mga lobby na tugon naman ni Tori sa kaharap. Nakahanda na ang mga bulaklak mo, ang sabi ni Mrs. Torres, bago niya sinenyasan ng babaeng ilang taon na rin niyang katulong sa shop. Aida, yung order ni Miss Herrera, aniya rito na kaagad namang sumunod. Lumawak ang ngiti ni Tori, sabay abot ng basket na hawak ni Aida. Salamat ho, nakangiti niyang turan. Hindi na ba muna ako maghahanda ng mga bulaklak sa susunod na linggo, at sa mga susunod pa? Tanong ni Maxes Torres. Saglit na natigilan si Tori, at wala sa loob na napatitig sa kaharap. Sabagay, ano pa nga ba ang aasahan niya? Live telecast ang press conference niya, kaya hindi na imposible na napanood, maging ni Mrs. Torres ang interview. Tipid siyang ngumiti sa kaharap, bago nagsalita. Tatawag ho ako dito sa shop ninyo, kapag kailangan ko na ho ulit, aniya sa may-ari ng flower shop. Nakakaunawang muling tumanggo si Mrs. Torres, at hindi na muling nagtanong. Isa pa iyon sa ugaling nagustuhan niya sa kaharap. Ni minsan, sa loob ng mga buwan na lumipas, na bumibili siya ng bulaklak sa shop nito, ay hindi siya nito tinanong, kung para kanino ang mga iyon. Okay, sige, sang-ayon ni Mrs. Torres, walang problema. Muling ngumiti si Tori, bago tuluyang nagpaalam kay Mrs. Torres. Tuloy na ho ako, paalam niya. Nang tuluyang makalabas ng shop, ay mabilis na sumakay si Tori sa dala niyang kotse. Pagkagaling sa restaurant na pinagdausan ng press conference, ay naghiwalay din sila ng manager niyang si Amber. Hindi siya nito napilit na ihatid, dahil sinabi niyang may dadaanan pa siya, at gusto niya munang mapag-isa. Wala itong nagawa, at sa halip ay inabot na lamang nito sa kanya ang susi ng sasakyan nito. Sumabay na lamang si Amber kay Jessa. Mula sa flower shop, ay dumiretso na si Tori sa Mount Carmel Memorial Cemetery, kung saan nakalibing ang mommy niya. Pagkarating doon, ay kaagad siyang bumaba ng kotse. Binuksan niya ang pinto sa backseat, at mula roon, ay kinuha niya ang basket na puno ng bulaklak. Tuloy-tuloy siyang naglakad, hanggang makarating siya sa gitnang bahagi ng malawak na Memorial Cemetery, kung saan nakatayo ang mausoleum ng kanyang namayapang ina. Mula sa dalang shoulder bag, ay kinuha ni Tori ang susi ng mausoleum, at nang mabuksan iyon, ay mabilis siyang pumasok sa loob. Humakbang siya palapit sa nicho ng kanyang mommy, na gawa sa itim na granite. Ibinaba niya ang hawak na basket, na may lanang mga bulaklak sa paanan, bago siya umupo sa sahig. Hinaplos niya ang pangalang nakasulat sa lapidang naroon. In Memoir of Marigold Herrera, The Woman on Fire. Bahagyang napangiti si Tori, nang mabasa niya ang nakasulat na dulo ng pangalan ng kanyang ina. The Woman on Fire, usual ni Tori, habang hinahaplos ang pangalan ng kanyang ina. Nakadama ng lungkot at pangungulila si Tori.
Dam ako ang mga mata niya sa maliit na altar, kung saan may mga nakasinding kandila. Mapait siyang ngumiti, bago huminga ng malalim. Napakadaya mo, Mommy, puno ng hinanakit na tura ni Tori, na hindi na napigilan ang mga luhang nagsimulang lumandes sa kanyang pisngi. You wanted me to live in your dreams, and I did my part of the bargain, but in the end, you still betrayed me. Sandaling tumigil sa pagsasalita si Tori. Pinunasan niya ang mga luhang ayaw magpapigil sa pagdaloy. Hindi niya alam kung bakit siya umiyak. Dahil ba namimiss niya ang mommy niya? Dahil ba hinahanap-hanap niya ang pagkontrol nito sa kanya? Alam niyang kung buhay ito ngayon, tiyak niyang nakaisip na ito ng solusyon sa mga problema niya. O dahil ba masama pa rin ang loob niya? Kung hindi lang sana ito nakialam noon, tiyak niyang wala siya sa ganitong sitwasyon ngayon. Pinipilit naman niyang maging matatag para kay Haji, pero hindi naman siguro masamang aminin niya sa kanyang sarili, na nakakapagod din palang lumaban. 5 taon siyang naging matapang, hindi para sa sarili niya, kundi para sa anak niya. At sa loob ng mga panahong iyon, ay lumaban siya kahit hirap siya. Pagod na ang puso niya na magpanggap na ayos lang siya. Pagod na ang isip niya na magpakatatag, para lang hindi siya tuluyang mawala sa kanyang sarili, at pagod na rin ang katawan niya na salagin ang lahat. Alam niyang hindi siya pwedeng sumuko, dahil kapag ginawa niya iyon, ay mayroong paslit na higit na maaapektuhan. Hindi siya pwedeng maging mahina. Pero hanggang saan niya kayang magpakatatag? Hanggang kailan siya magiging matapang? Kaya niya pa bang lumaban? Sana, bago mo ako iniwan, sinubukan mo man lang ayusin ang buhay ko na sinira mo, nang dahil sa pagiging makasarili mo, Mommy. Galit na galit ako sa iyo, alam mo ba iyon? Pero ano pa ang magagawa ng galit ko, nangyari na lahat. At wala ka na rin, puno ng sakit sa tinig na tura ni Tori, habang nakasubsob ang mukha sa sariling mga palad. Lang saglit pang nagpatuloy sa pag-iyak si Tori bago siya tuluyang tumayo. Tinitigan niya ang larawan ng kanyang ina, na nasabit sa pader ng mausoleum. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit mula sa magkabilang sulok ng kanyang mga labi. I'm struggling, Mom, mahina ang tinig na sabi ni Tori, because I'm still that broken girl, who left the country years ago. I'm still that scared, and lost Giri who choose to walk away, rather than face the pain of disappointment. And I don't know what to do anymore, Mom. I'm so lost. Ikinurap-kurap ni Tori ang kanyang mga mata, para pigilan ang muling pagpatak ng kanyang mga luha, na tila may sariling isip na ayaw magpaawat. Napahikbi siya, hanggang unti-unti yung maging mahinang iyak. Mariing ipinikit ni Tori ang kanyang mga mata, na tila ba sa pamamagitan yun, ay mapipigilan niya ang pagdaloy ng alaalang, pilit niyang ibinabaon sa limot, pero hindi niya magawa. Sobrang sakit pa rin. Sariwa pa rin ang mga alaala, na para bang kahapon lang nangyari ang lahat. Hanggang sa hindi na niya napigilan ang kanyang sarili, nang tila bahal na rumaragas ang damaloy ang mga alaala ng nakaraan sa kanyang isipan. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.